Kaliwat kanan ang naging batuhan ng akusasyon ng prosekusyon at depensa sa unang araw ng confirmation of charges hearing ng kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Yan ang umaarangkadang balita ni J.M. Pineda. Yung Rodrigo Roa Duterte. Hindi dumalo ng personal si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng confirmation of charges sa kinakaharap niyang crimes against humanity sa International Criminal Court. Pero tumayo para sa kanya ang defense team na pinapangunahan ni Attorney Nicholas Kaufman. Present din ang prosecution team kung saan si Deputy Prosecutor Mami Mandiay Niyang ang nanguna. Si Attorney Joel Butuya naman ang kumatawan sa mga abogado ng biktima. Muling sinabi ni Presiding Judge Yulia Motok na ang pagdinig ay pagdetermina lamang kung sapat ba ang ebidensya para tuluyan ng litisin ang dating Pangulo. Ipinunto agad ng hanay ng prosecution na bago pa lang maluklok sa pagkapangulo si Digong ay may mga sistema na itong ginawa para i-neutralize ang mga inihinalang drug users. Si Duterte rin umano ang mismong bumuo ng kilalang Davao Death Squad. Mr. Duterte personally instructed Death Squad members that their mission was to kill criminals and suspected criminals, including drug users and dealers, also referred to as drug pushers. The Death Squads carried out this mission well into the charge period through 2011 to 2016. Sa kasagsagan naman ng kampanya ni Duterte bilang pagkapangulo ay sinabi niya na dadali ng sistemang shoot to kill sa mga kriminal sa buong Pilipinas. Itinuloy rin umano ni Duterte ang mga pangako na pagpatay nang manalo siya bilang pangulo. Isinagawa ito gamit ang mga programang inilunsad ng kanyang administrasyon gaya ng Oplan Double Barrel. Mismong si Digong umano ang nag-utos at gumawa ng listahan ng mga papatahin. Suportado rin daw ng dating Pangulo ang mga gamit at pangpinansyal na kailangan sa mga operasyon. Mr. Duterte also provided the direct perpetrators with weapons, ammunition, and logistical support to facilitate the commission of the charged crime. And he also had wide control over those crimes. As mayor of Davao and later as president of the Philippines, Mr. Duterte wielded ultimate influence and authority over the physical perpetrators of the crimes. May mga financial reward at pinapasahod din umano ng dating Pangulo ang mga kasabot niya sa sistemang binuo para sa pagpatay. Inilabas rin ng prosecution ang ilang footage kung saan mismong sa bibig ni Duterte nanggaling ang mga banta. Nabanggit din sa pagdinig ang mga pangalan ng mga kasabwat ni Duterte. Kasama riyan sina Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa. Kabilang din sa listahan sina dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II, dating NBI Director Dante Giran at ang dating PNP Acting Chief na si Vicente Danao. Binigyang diin naman ng mga abogado ng biktima na dapat makumpirma na ang mga kaso laban sa dating Pangulo at ituloy ang paglilitis. Malaki umano ang epekto nito sa mga biktima sakaling mapabalik sa bansa si Digong at makalusot sa mga pagpatay na ginawa niya sa buong Pilipinas. Patuloy din umano nakakalat ang mga tinaguriang Duterte clones na wala ring habas kung magsalita at magbanta ng buhay. Dumepensa naman agad ang abogado ni Digong. Pinabulaanan ni Kaufman ang lahat ng mga ipinaratang sa kanyang kliyente. Sabi ng abogado, pamumulitika lamang ang ginawa kay Duterte, lalo pat puwersahan siyang dinala sa ICC. Dinipensahan din ni Kaufman ang mga salita ni binitawan ni Digong sa mga video at sinabing estilo lang daw ito ng dating Pangulo para manakot. Rodrigo Duterte's language was aimed not at suspected drug pushers as the prosecution would have it, but directly at those poisoning society with their substances, and not, I stress, with lethal intent. His rhetoric was calculated to arouse fear and obedience. Ako si J.M. Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.